Nag-react ang bansang China sa pagpapakawala ng mga missiles ng isang sasakyang pandagat ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ayon sa kanila, isa raw itong pagpapakita ng banta sa seguridad ng kanilang bansa at hindi raw dapat palampasin ito ng kanilang gobyerno at mananagot ang Pilipinas sa ginawa nito ng pagpapakawala ng missiles malapit sa kanilang inaangkin na karagatan sa Wangyandaw o mas kilala bilang Scarborough Shoal. Pero ang sinabi ng Philippine Navy na ang mga barkong pandigma nito ay nagsasagawa lamang ng mga military exercises sa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone nito at may karapatan ang Pilipinas para gumawa ng ganitong pagsasanay. Masyado acting ang bansang China sa mga ginagawa na ito ng Philippine Navy, samantalang kung sila naman ang gumawa ng mga pagsasanay sa karagatan na nasasakupan ng Pilipinas, hindi ito binibigyan ng malaking gulo ang isyu ng mga Pilipino. Iginigiit pa ng sandatahang lakas ng Pilipinas na bahagi ng pagsisikap nitong igiit ang mga karapatan ng Pilipinas sa soberanya sa katubigang inaangkin din ng Beijing. Sa kabuuan, inaangkin ng China ang karamihan sa mga karagatan sa South China Sea gamit ang kanilang 10-dash line at kanilang paniniwala sa kabila ng isang internasyonal na desisyon na walang legal na batayan ang lahat ng mga ito at maging assertion sa tinatawag nilang bahagi ng kanilang kasaysayan. Ang mga pagsasanay noong Biyernes ay ginanap ilang araw matapos magpayag ng pagkaalarma ang Philippine Coast Guard sa mga pagpapatrol ng China ng kanilang mga dambuhalang barko at ang tinaguriang monster ship na papalapit sa baybayin ng Maynila. Sinabi sa statement ng Philippine Navy gamit ang pangalang Pilipino para sa mga lugar ng South China Sea na inaangkin ng Maynila at ng Beijing. While conducting sovereignty patrol in the West Philippine Sea, several offshore combat ships of the Philippine Navy held a unilateral exercises. Samantala, nagpahayag na ang bansang Amerika ng kanilang paninindigan kung sakaling atakihin ng China ang mga kaalyado nitong bansa sa Asia, partikular na dito ang Republic of Taiwan at ng Pilipinas. Kumakailan lamang nang sinabi ni United States Senator Marco Rubio na siyang pinili ni President-elect Donald Trump na pamunuan ang Departamento ng Estado na dapat itigil na ng China ang pakikialam sa Pilipinas at sa Taiwan na binanggit na ang mga deeply destabilizing na aksyon nito sa rehiyon ay nag-uudyok sa US na kontrahin at posibleng pagsimula ng malaking gulo at ng digmaan. Sa kanyang confirmation hearing sa harap ng US Senate Committee on Foreign Relations noong Webes, inudyukan ni Rubio ang Beijing na magsagawa ng anything rash or irrational pagdating sa Pilipinas o Taiwan kung seryoso ito sa pagpapaganda ng relasyon ng US at ng China. Nagbabala ang senador mula sa Florida na kung may miscommunication na mangyayari o ilang hindi sinasadyang pagpapaputok na lumabas mula sa pangigipit ng China sa South China Sea na kung saan ay mapipilitan ng US na ipagtanggol ang Pilipinas bilang kaalyado nito base na rin sa naging kasunduan ng dalawang bansa at magkakaroon ito ng malaking epekto na umuwi sa ikatlong digmaang padaigdig. Pinakauli, ang Beijing ay lalong ginigipit ang Manila matapos ito magpadala ng 165 meters long Coast Guard vessel na tinatawag na monster ship malapit sa Zambales. Isang halimbawa ng harassment na binanggit na Rubio sa nasabing pagdinig. Ang kanyang managing payag ay malinaw na ang China mismo ang tunay na agresor sa West Philippine Sea at ang alyansa ng US at ng Pilipinas ay mananatiling mahalaga sa mga kalkulasyon ng seguridad ng buong mundo.